May mga minsan na may mga tao tayo, may mga case of health emergency, mga personal emergency, minsan kailangan po namin ng second liner. Well, kaya po tayo nag-train ng gano'n. And then, inopen po itong topic na ito because everyone of us will be possible leader. Ngayon titignan natin, ano ba yung leader? Ano ba definition ng leader? At paano natin maintindihan ng leadership? Ano ba yung, Kuya Mark, ano ba ibig sabihin ng leader, Kuya Mark? Pakibasa, Kuya Mark. Okay. So leadership means the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers of members of an organization, society, or team. Okay. Sa Tagalog nito, ang leadership pala o pamumuno ay isang kakayahan o abilidad ng isang individual o ng grupo para pangunahan o maimpluwensya ng tao para magkaroon tayo ng gabay at mayroong tagapagsunod, whether man to or membro o grupo. Well, tayo isang grupo, tayo isang individual. Pag tayo individual, at meron tayong kanyang-kanyang kakayahan, at tayo isang organisasyon o grupo na merong pamumuno. Ngayon, ano ba ang qualification ng pamumuno? Ito nga, yan yung definition. Ngayon, may matutungayan tayo sa Biblia na ano yung qualification ng Lord? Ano ba ang leadership? Ano ba yung biblical content? Ano ba yung sinasabi ng Lord ng leadership? Ano ba yung mga saan ba tumitingin ng Lord? Kung saan ba tumitingin ng Lord para paano siya mag-select ng leadership? Basahin natin Kuya Renante sa 1 Samuel 16:7. Kuya Renante, pakibasa po. Hindi po ba si Kuya Renante? Hindi ako narinig. Kuya Angel, ano po ang pabasa po ng yung text po natin? Opo, may nakatakip lang, ayun. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Okay, babalikan natin yung story nito. Thank you, Kuya Angel. Balikan natin yung story. When King Saul was rejected by God because nagkaroon siya ng disobedience. Yan, babalikan natin yan. And dahil nga sa kapalpakan nga ni Saul, King Saul, pumili uli ang Panginoon ng pagiging para magkaroon ng panibagong hari o leader. Leader is king, kumbaga leader yan ng king. Ah, yung pipiliin ni Samuel ang mga anak ni Jesse, nakita niya yung panganay na anak ni Jesse na si Abinadab. So, isa sa mga kapatid ni Jesse, anak ni Jesse. Sabi nga, sigurado, ito yung the Lord's anointed kasi ito yung appearance, ganito kanya kasi, kaya niya nagkaroon siya ng comparison because si King Saul, ganun yung pagkakadescribe sa kanya ng Panginoon sa kanya when King Saul was anointed. Ganun yung physical appearance. Pero ito ngayon, when the Lord rejected Saul as king because of the disobedience sa 1 Samuel 15, and then sa 16, when God choose another through David, kumbaga teenager pa lang dito si David, and then siya ay pa lang pinakabunso at pinakamababang estado niya sa buhay, yung pagiging Saul ng tupa. And then sabi ng gano'n, huwag kang tumingin sa nakikita ng iyong mata, kundi tumitingin ako sa puso. Ah, kahit pala ikaw ay isang Kristiyano o isang lingkod din ng Diyos, pwede ka pa rin magkamali. Ngayon, titignan natin ang qualification ng Lord. Tinitignan ng Lord ang puso. Well,
Sapat na ba ang puso para maging leader? Pero meron pa dapat tayong pinupunuan. Yes, nakikita ng Lord ang puso. Gusto kong mamuno. Gusto kong mag-lead. Kasi yun ang sabi ng Lord. Yes, totoo yun because God look at the character. Pero for further ado, furthermore, malalaman natin ngayon yung qualification ng Lord. Kaya ito na ang next slide. Ngayon, David was chosen a leader. Kung mabasa natin yan sa 1 Samuel, God look at the heart. Yan. Binasa na natin yan na ang Diyos tumitingin sa puso. Wala naman yan ang pinakaminta. Ayos ba ang puso natin pag tayo naglilingkod? Baka may mga personal tayo interest or kaya pag leader ka, dapat ako. Dapat magiginig kayo na akin. Kumaga, may mga ganun leader. Wala akong pakialam sa ganitong basta sundin nyo ako, dala ko leader nyo. Medyo may problema tayo doon. Pwede naman, siguro in the way ng pamamaraan kung how we delegate the work or how we commanding the people, is kumaga, doon na nagkakaroon ng difference. Pero titignan pa rin ng Diyos kung paano natin tratuin ang ating kapwa, paano natin tratuin yung nasa paligid natin. Yan, because God look at the heart. Kagaya nga sa Matthew 25, the way you treated our brethren, the way you treated Jesus. Kaya kung ikaw ay selfish, delikado yun. Kung lagi ka nakatingin sa sarili mo at nagpapa-importante, hindi ka qualified na maging leader because God that look at the heart. At medyo at pag nakikita ng Lord na hindi tama yan, kumaga malayo-layo ka pa para mapili ng Lord ng leadership, bagamat makikita ka. Okay, next slide please. Okay, God anointed David as king, di ba? Ito, binabalikan ito. Di ba? When God anointed David as king, nandito na agad ka, napasabi ka agad kay Goliath. Di ba? After he anointed David as a king, meron agad labanan sa 1 Samuel 7. Yan. Babasahin na lang natin yan for further ado. Kasi mahaba-haba yan at kukulangin yung oras natin. Ang mahalaga dito, ang Diyos ang pagpili ng hari, ng leader, at tumitingin sa puso. Ang importante, hindi siya tumitingin sa panglabas na nyo. Ibig sabihin, ako doon, kahit ako'y may kapansanan, pwede ka maging leader. Yes, tumitingin sa'yo ang Lord sa puso. Tinitignan lang yung Lord yung laman ng puso. May kapansanan ako may hindi ako bulol-bulol ako magsalita. Kulang pa yung kakayahan ko. Basta importante, faithful ka sa mga ginagawa mo. Lagi kang ginagawa mo yung kalooban ng Lord. Yun yung pinakamahalaga dito. Bawat isa ay may karapatan na mamuno o maging leader. Ngayon, kanya-kanya lang tayo ng pamamaraan kung paano maging leader. Okay. Next slide. Okay, the qualities of God in David. Yan, kailangan malaman natin ito. Kumaga, balance life. Kailangan hindi lang puro spiritual, kailangan nakikita ka sa physical na bagay. Kumaga, balance. Kita ka sa spiritual na lumalago ka, ang nagkakaroon ka ng good reputation sa kapwa mo. Sa paligid mo, for example, when he shepherd them according with integrity. O di ba, kailangan may integridad ka. Kailangan nakikita, meron ng good, meron ng accountability or responsible siya sa mga ginagawa mo sa ating personal na buhay o sa paligid natin. Yan. Kasi sabi nga sa Bible, di ba, God look at the heart and God also sees magiging faithful ka sa maliit na bagay. Ito yung kasama pa dito yung qualification dito, i-prioritize yung relationship with God. Ano yun yung relationship with God? Prayer and reading His Word. Prayer is talk to God. Reading His Word is God is speaking to us. God is speaking to you. Ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita at ang panalangin ay pakikipag-usap natin o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos.
Pag medyo may problema tayo dyan, medyo ayus-ayusin natin. Kumbaga, i-prioritize natin yung buhay spiritual. Pagkagising natin, pray, read the word. Tapos bago natin gawin ang ating mga secular job. Next slide. Skillful person. Ano ba yung skillful person? He cast out the devil from the king's soul through the powerful of praise and worship. When King Saul was possessed by the devil, pinili ng Panginoon as a king, nireject na siya. Pero kahit nireject siya, yung kanyang term ng pagiging hari, hindi pa rin naputol. Pero kumbaga, pinipprepare ng Lord si David through skillful. At may skillful. Ito yung skillful. Si David ay sa shepherd. Naging faithful siya sa mga sheep. Yan, skillful training yan. Kumbaga, yung mga maliliit yung mga tupa, ay kanyang gina-guide. Kumbaga, responsible leadership yun. Na hindi niya pinababayaan na makain ng leon at ng bear, yung mga tupa. O kailangan, ganun din sa tao, marunong pa rin mag-alaga kung ano yung nararamdaman, nakikita, ano yung kanilang pangangailangan. Yan. Diba sabi dito, sabi nga dito, through his testimony, nakikita natin, uy, may kakayahan ako mag-lead. Pero okay, may kakayahan kang mag-lead, pero kung hindi tama ang puso mo, ulitin, God look at the heart. God look at the spiritual life, spiritual life. Kung wala ka namang spirit, medyo hindi mo magagampanan din yung responsibility kasi wala ka pang kakayahan. Kaya kami po dito ngayon sa PWC Fellowship, alam po na iba dyan, na kami po ay nagtitrain at alam niyo po kung sino kayo. Hindi ko po i-mention yung name niyo kung sino kayo. Hindi ko, kayo ay may naging qualified. Kumaga, God also train you. Kumaga, darating ang araw na kayo po ay papalit sa amin para magsalita at magbigay ng salita ng Diyos sa kada linggo ng Friday. Kaya kailangan maging skillful kayo sa pananalangin, sa pananalangin, sa pagbabasa ng pananalitik at pakikipag-ugnayan, pakikipagtaliktasan sa mga bagay-bagay. At hindi dapat lamang tayo maging konento na hanggang dito ka lang. Yes, ang kapansanan natin may limitasyon, pero ang isip natin ay malawak at mayaman. At hindi kahit na tayo may kapansanan, binibigyan pa rin tayo ng kakayahan para maging magiging useful, magiging kapasayip-pakinabang, at maging mabuting mamayan sa lipunan. Ano ba yung mga skillful na? Siyempre, kaya mong magbasa, kailangan maging kailangan marunong kang manaliksik, marunong kang kung anong meron kang kaya. Dahil si Kuya Mark, marunong siya rin mag-speak at marunong siya gawa ng PowerPoint. Pero, ang mahalaga pa rin doon, may balance siyang buhay, meron siyang skillful at meron at tama ang puso. Binabalikan ko po yun Second slide. Okay, letter B. A heart loves God concerning for God's glory and honor. Ano ibig sabihin nito? When David encountered Goliath, ang tingin ni Goliath kay David ay aso. Sabi niya, ako ba'y aso na dala-dala mo lang ay isling at pamapat at ako'y papatayin mo. Papakain lang kita sa ibon, pero sabi ng Lord sa kanya, dinidespise mo yung pangalan ng Panginoon. Dinidespise mo yung pangalan ng Panginoon. Ipaglalaban ko ang Panginoon. Ipaglalaban ko ang salita niya. As a leader, we must defend the word of God seriously. Kaya kami po mga leader, pag meron po mga maling turo, very serious po kami na ito ba ay balanse? Tama ba itong tinuturo ng nalalaman na ito? Kasi pag mali po ang turo, medyo kami. At hindi salungat po yan sa salita ng Diyos at hindi nako-compromise po ang glory ng God. At nako-compromise po ang salita ng Diyos for the personal interest of long interpretation of the Scripture. Mali pagkakaunawa ng Scripture
May, ano po yan, delikado po yun. Kaya kailangan po natin talaga makita natin yung buhay niya ay may pagmamahal sa Diyos. Concerned siya sa glory ng Lord. Ano yun? Yung glory ng Lord, saka yung glory ng Scripture, paano the way to present the Word of God. Because, kagaya po nito, I present the Word of God to you very clearly. I study, I extend my time to read the Word of God and I pray to God kung paano ko siya dinideliver sa inyo. David concerned for the glory of the Lord. Kasi dinidepend ni Goliath for 40 days yung pangalan ng Panginoon. Pinapahiya ni Goliath yung ano yan, yung kanyang pangalan, yung pangalan ng Diyos. And nagagalit din si David. We love God seriously. Ikaw, tanong mo sa sarili mo, gaano mo kamahal ang Diyos? Kaya mo bang ibigay ang sarili mo, ang buhay mo, alang-alang sa pamagmamahal mo sa Panginoon? Kayo lang po makakasagot niyan. Hindi po ako makakasagot niyan. Kayo po na. Depende po yan sa lalim ng pakikipag-ugnayan nyo sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita. Because the more you to God, the more you speak His word, the more you read the word of God, lumalalim ang ating relasyon at pagiging concern natin sa God's glory. Una pa sinasabi na dito, di ba? You disgrace the name of the Lord, di ba? Dinidisgrace niya. Kumaga, pag ikaw, paano ka pa babasa-basa ng salita ng Diyos? Kapag di ba, pag nakikita tayo, pinupulaan yung salita ng Diyos, because mali yung pamumuhay natin, di ba? Para nahihiya tayo. Dapat sa pamamagitan ng ating buhay, nakikita na may transformation tayo. Kasi doon nakikita yung pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Doon nag-glorify yung love natin sa Lord at concern natin sa Diyos. Next slide, please. Ito, good testimony. Yan. Okay. Meron kang skillful, meron kang testimony. Ito, ito na, ang ipagtalatasa na si David dito. Babasahin nyo na lang po yan sa 1 Samuel 16 na. Ang kikipagtalastasan na dito si David Cristo. Sabi dito, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya kasi bata ka pa. Sabi dito niya sabi niya dito oo, hindi ko pa kaya pero kahit ako, meron akong experience. Meron akong experience na pumatay ng leon at ng oso. Wala rin wala rin magkatulad din niya ng oso sa tingin ko. Parang katulad rin siya ng leon. Parang katulad din siya ng oso at leon na pinatay ko sa tulong ng Panginoon. Kung pinatay ko ang leon at ang oso, kinuha ko sa kanilang bunganga yung mga tupa, ganun din ang gagawin sa akin ng Panginoon. Kumbaga dahil dun sa testimony ng, for example, paano ako ba magtuturo? Paano ba? Siyempre, ituro mo yung, for example, gusto mo mag-share ng gospel, isi-share mo yan sa pamilya mo, dinidevelop ng Lord yung pagiging good speaker mo. Dinidevelop niya rin yung paano ka makipagtalastasan sa tao. Kaya minsan, pag sinasabi mong kaya mas maganda po talaga when you do pag meron po tayong tinitimothy at tinitrain, tayo mismo ina-assist natin yung mga Timothy natin. O ikaw yung mag-pray, para magkaroon sila ng experience. Hindi natin agad sila isasalang sa 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 i-attend kita ng training para maging good speaker ka. Yes, magiging skillful ka doon, marami ka matutunan na knowledge. Pero kailangan niya ng experience. Ano yung experience niya? Ang experience niya, malalaman natin yan. Pag kaya niya na mag-ugnayan, kaya niya na mag-share ng gospel one-on-one, kumaga, kaya na siya mag-share ng mag-prayer sa small group. Kasi maliliit na testimony si David, nag-faithful siya eh.
Alam mo ba, si David ay 17 years old when he was a shepherd boy. And then na-anoint siya ng Lord as a king, 30 years old. Kumaga 13 years in preparation. Pero, sabihin na natin na 10 years old to 17 years old siya naging shepherd. 7 years, it's not bad. And then when God saw David, faithful siya sa pagiging shepherd ng sheep. When he faced Goliath, sa preparation to be a future king, naging faithful siya, naging good, meron siyang good reputation sa pamamagitan na na-experience niya sa pagpatay ng leon. Kayo, ano experience nyo? Anong testimony nyo para maging qualified sa leader? At siyempre, malalaman niya ng mga spiritual na father nyo o ng paligid. Ito si brother may kakayahan na magsalita. Si Gada, hindi na ikaw yung ikaw na yung i-volunteer yung sarili. Someone recommended you. At dahil din dyan, dahil minsan, ikaw ay nagbo-volunteer kasi si David volunteer. Kasi 40 days na silang nalipos na ni Goliath. Sino ba yung mga taong yan umalipos na? Wala bang may takot na huwakin itong taong ito na umalipos na sa akin? So, humarap siya kay Saul, kay King Saul. At nang kumaga, nilait siya ni King Saul. Bata ka pa lang, wala kang kaya. Pero meron siyang testimony. Yan. At sabi niya doon, through this testimony, establish kasi shepherd siya. Ayun. Kayo ba ay mayroong good testimony? Next slide, please. Meron siyang vision. Bilang ka leader, meron kang vision. For example, gusto mo mag-share ng gospel. Ang vision mo ay madala sila sa Panginoon. Ma-save sila. Maligtas sila. At siyempre, lumago sa Panginoon ang vision na yun. Yun ang vision mo. Pero yung proseso, ayan, tuturuan mo silang manalangin. Ito yung gusto kong mangyari sa mga magulang ko na ma-save sila. After mo ba ma-share ng gospel? Okay na ba yun? Kailangan meron kang another plan sa kanila. Meron kang pray ka doon, para gawin mo, pwede ko pang gawin. Ayan. Gawin mo yung ipag-pray mo sila, konting study ng Word of God, kasi dahil nakikita mo sa kanila, sila ay lalag, sila ay magiging maglali. At syempre, ikaw naman, lalago ka rin. Kasi, kumaga, ito po, I want to be honest with you, hindi po habang panahon nandito kami na maglilid sa inyo. At darating ang panahon, tumatanda rin kami at nagkakasakit. At kung time na po namin, pwede na po kami ipadala ng Lord sa ibang lugar o meron na kaming ibang gawain or kaya po nito is pinaka mainam nito ay baka kunin kami ng Lord, gano'n. Siyempre, dahil nga tayo ng kapansanan, hindi natin na nag-deteriorate yung ating kalusugan. As a leader, kailangan meron kaming naka-line up na, sino yung pwede maging next leader natin? Hindi para hindi para, ipasa yung bato na, tinatamad na ako maging leader. Kasi hindi po sa lahat ng panahon available kami. At nararanasan po namin nila ng mga koyon. Hindi ako available kasi may check-up ako. Hindi ako available kasi may family gathering kami. Siyempre, ang pinakamahalaga po sa lahat sa amin, yung personal life nila sa family at yung health condition nila. Kaya minsan, yung schedule nare-reshuffle. Minsan, si Brother Angel hindi available, may magsasabi. Kailangan sumalo kami. Kaya minsan, na meron kami mga abang na pitching. Kasi hindi sa lahat. Kasi kailangan may vision. Hindi pwede ka maging kampante na nagawa ko na, okay na ako dito. Ano yung pwede pa natin gawin? Ikaw, kahit ikaw, pagkapanik sila ito, medyo malalim ata ito, kuya doon. Ikaw, na may kapansanan, may limitasyon. Ano yung gusto po bang mangyari sa kabila ng kapansanan mo? Ano yung gusto po bang mangyari sa kabila na ikaw ay edad na may kapansanan pa? Ang tingin sa'yo ng lipong nun
parang wala na tayong pakinabang. Pero when God, when God look at our heart, God honor our desire to serve Him. Ngayon, maging ano tayo, maging mabuti tayo makitungo sa tao. Pinipil tayo kung magpipil tayo kung pinipil for His glory, and then mas plano natin mahalin ng Panginoon sa pagbamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, at magkaroon tayo ng pangitain na galing sa Diyos. Hindi galing, ito yung gusto kong mangyari, yung ganito mangyari. Yes, maganda po yan, pero pag wala po ang plano ng Panginoon sa buhay natin, yan po, mababasa po natin, yung mahahaba po yan. Kuya Angel, pakibasa po ang 1 Samuel 7:45 to 47, Kuya Angel. Sige po. 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 47. But David said to the Philistine, "You come to me with a sword and a spear and a saber, but I come to you in the name of the Lord of armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me, and I will strike you and remove your head from you. Then I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild animals of the earth, so that all the earth may know that there is a God in Israel, and that this entire assembly may know that the Lord does not save by sword or by spear, for the battle is the Lord's, and He will hand you over to us." Okay, ito yung malinaw. May concern si David sa glory ng Lord. Diba? You come to me with the sword because you defile the name of the Lord. And ang vision ng Panginoon sa kanya na binigay, pupugutan kita ng ulo kasi inalipusta mo yung Panginoon ko. Kumaga, wala kang pakundangan na nilagay mo yung Panginoon. Pupugutan kita ng ulo dahil yan. At kami magiging matagumpay para malaman ng buong mundo na ang Diyos ay inalipusta mo. Sinabi niya kay Goliath ay buhay. At para malaman ng buong mundo, assembly, kumaga maraming tao, para malaman ng buong mundo na mayroong Diyos at buhay ang Diyos ng Israel. Yan yung sabi ng Panginoon. Yan yung vision ng ni David. Kayo, meron ba kayong ganyung vision? Ito yung gusto kong, ito pong vision ito ay akala lang namin pang ano lang to, pang Zoom. Nagsimula lang kami sa 4 Pero ang vision namin, sige, share natin ito sa iba kasi during pandemic, alam ko marami na de-depress na mga PWD. And then, 4 years na tayo sa August. Yay, di ba? 4 years. And God's will, di ba? And then, ano pa tayo? 4 years na tayo, and then nakapag-training tayo ng mga ibang leader. At meron tayong mga kaibigan dito na from Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon, ay ilan ang attendees natin? Ano tayo? 70, no? Oh. Sana padamihin pa natin at kung meron pa tayong mga kilala mga PWD. I-vision natin na pag ang PWD makapag-simba, dali natin dito sa Zoom at makapag-Bible study tayo sa atin sila para makilala nila ang Lord. Hindi man sila makalabat ng bahay. Through the modern technology, kagaya po na ginagawa natin, kung meron naman po talaga, meron silang sariling cellphone at wala naman silang wifi, pwede naman i-provide ng data, and then tayo po ay nagpo-provide ng data. Alam niyo po yan, alam niyo po yung mga nabibigyan namin ng data dito. Wala kayong wifi, pero the Lord provide the data. Meron mga the Lord to provide the data. Kaya kung kayo po talaga ay willing talaga na matuto, maraming gustong makaalam ng salita ng Diyos, sabihan niyo po kami. At nandiyan po si Kuya Mark, they will give you the form so that we will know you more, and then paano namin kayo matutulungan. Kasi balang araw, kayo rin po ay magiging leader. Next slide, please.
Prayerful, ikaw ba ay prayerful? Baka yung prayerful, Lord, i-bless mo yung food na to. Amen. Prayerful, might mean prayer yun. Pero ang prayer, pinagpe-pray yung mga family, pinagpe-pray yung mga hindi pa nalulita. Sabi dito, we pray to guide him. So, Lord, Lord, ano po yung ang gagawin ko po? Sa mga lahat po na gagawin ko, gabayan niyo po ako, turuan mo po kayo, bigyan niyo po ako ng mga malinaw ng pagpapasya, at maging mahinahon sa lahat ng oras, lalo na sa mga bagay na sa larangan ng kalusugan, pamilya, financial, pagdidesisyon sa buhay. David na nagiging prayer po. Ang sabi dito, Kuya Matt, dito sa verse na to, Kuya Renante, nandiyan ka ba? Pwede mo ba pabasa itong verse na to, Kuya Renante? Wala siya, Kuya Don. Nagpaalam po. Ano pa alam? Sino yung Ako, nagigyan? sige, ako na lang, Kuya Don. Kuya Matt, Okay. ito na lang, Kuya Matt. Okay, 1 Samuel chapter 23, verse 1 to 4. Then they informed David, saying, Behold, the Philistines are fighting against Keilah, and are plundering the threshing floors. So David inquired of the Lord, saying, Shall I go and attack these Philistines? And the Lord said to David, Go and attack the Philistines and save Keilah. But David's men said to him, Behold, we are fearful here in Judah. How much more than if we go to Keilah against the ranks of the Philistines? So David inquired of the Lord once more. And the Lord answered him and said, Arise, go down to Keilah, for I am going to hand the Philistines over to you. Okay, ito yun, God inquired the Lord, David inquired the Lord twice. Diba, bangamat nakarinig siya, mayroong mga, baka hindi natin kaya. Bagamat ang Diyos na yung nagsalita na, sige, para makasigurado tayo, inquire ulit tayo, pag-pray pa natin ulit. Example, pag may mga decision tayo sa buhay, lalo na, ano gagawin natin? The Lord, may tayong mga problema, di ba? Pag may mga problema tayo, dapat nanalangin agad tayo. Lord, ano po yung ano po yung gusto nyo sabihin? Ano po yung dapat yung gawin? Sa mga bagay-bagay na ito, sa larangan po ng aming kalusugan na aming naranasan, sa mga problema pinansyal na aming naranasan, sa problema ng aming family na aming naranasan. Lord, ano yung gusto mong gawin po? Ano po yung gusto nyo ano po yung instruction nyo? Para mamuhay kami ng tama at maging maayos po yung aming pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Yan, ginagawa ko po siyang personal sa ating buhay. Ito kasi ito, crucial to, pamilya nila David at yung mga kasama ni David ang na andito, nawala, naging bilanggo, naging prisoner of war. Bagamat may word ng Lord na kanya, naging war siya, may go signal, pero dahil nga may pagdududa, naging war uli si David. Kailangan hanggat wala tayong leading na Lord, pray tayo, huwag agad mag-decision. Mag-ask agad ng counsel, mag-ask agad ng guidance sa mga taong may experience at may spiritual maturity. Yan po ang dapat natin gawin. Next slide, please. Okay, ito yung maganda. My soul is weak. Ibig sabihin, nananalangin, nag-iintay tayo ng sagot. Minsan, ang Diyos ay tayo, tinutulungan tayo na maghintay para maging pati Diyos. My soul's wait and silent. Kasi minsan ang Lord tahimik In God alone. From and wait for my salvation. Diba? Naghihintay tayo ng kalinga. Lord, ano ba yung solution namin? Sa ganito pinagdadaanan. Utang po ba ako o hindi? O papatulang ko ng pantao ko o hindi? O mananahimik ako o hindi? Yan. Kailangan magkaroon tayo ng malinaw na instruction from God kung ano yung kanyang sinasabi sa ating mga pinagdadaanan. Next slide, please. Yan, ito yung bad example ng pagiging bad leader si King Saul. Kumbaga, hindi niya tinupad yung because sinabi ko nga kanina, the first Samuel 15, King Saul was lived disobedient because ito po si King Saul, inutusan ni Prophet Samuel
nalipulin ng Amalekite. Walang titiring buhay. Pati yung mga hayop dapat mamatay, hindi lang tao. Ang ginawa ni King Saul, pinatay niya lahat ng tao. Pero yung pati yung mga hayop, pinatay niya. Pero yung maiinam na matatabang tupa, hindi niya pinatay kasi gusto niya itakupan. Hindi niya nakumpi kasi sabi ng Lord, destroy all the Amalekites, including the livestock. Lahat ng hayop papatayin. Kaso, nag-reserve eh. Nag-reserve. Hindi tinupo, hindi kumaga, hindi na kumpleto. Una-una, pangalawa dito, si King Saul, men pleaser. Kumaga, kung ano yung sinasabi ng tao, madali siyang mabuyo. Eh, ano ba yung dapat please, di ba si God? Ano ba yung instruction sa kanya ni God? Ano yung instruction sa ng Lord? Uy, for example, sinabi ng Lord sa atin, uy, wag mong gawin yan. Uy, KJ mo naman. Dapat ganito, dapat wala. Huwag ka masyadong maging ganyan, baka mabaliw ka. Huwag ka masyadong basa-basa ng Biblia, baka mabaliw ka. Dapat maging ganito ka rin. Anong gusto mo? Sundin ng Panginoon o ano sinasabi ng paligid mo. O gusto mo lang kaya kasusunod dahil para hindi ka na matukso o para hindi ka na ibuli. Ang tawag yan eh, men pleaser. Kasi nagdala lang ako eh. Kasi sinabi ng mga tauhan ko, hindi. Kaya nga galit na galit ko ang Lord kay Saul because leader ka, nagpadala ka sa tao. Wala kang gumaga, hindi mo kaya panindigan yung pagiging leader mo. Leader ka pa naman, pero nagpapadala ka sa Diyos ng tao, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, inuutusan siya ng Lord na lipunin ang, ang, ang buong angkan ng Amalekite. At hindi lang yun, tinira pa nila yung hari. Yan, mababasa po natin sa First Samuel. Medyo mababa po yan. Kaya yun, pakibasa na lang po siya sa inyong mga personal devotion. And then matigas yung ulo niya. O, yan eh, kumaga, ayaw hindi agad umamin eh. Yung kinumpronta siya ng Panginoon, di ba sinabi ko, hindi sumunod naman ako eh, hindi ka sumunod. Ha? Kumbaga, ang pagsunod ng kalahati, dapat complete obedience. Sumunod ako, pinatay ko naman, pero may natira nga lang. Hindi pagsunod yun. Nangangatwiran ka pa eh, mali naman yung katwiran, di ba? Get mo yun? Pag ang taong leader ay ayaw magpakorek, delikado yun, lalo na pag may sariling agenda, may sariling personal na interest. Ay, ito kay Saul, may personal siyang interest. Ano eh, sumunod naman ako para mag-sacrifice sa Lord. Eh, ang sabi ng Lord, di ba, sabi nga niya, obedience is better than sacrifice. Huwag natin isasubstitute. Ay, ang sinabi ng Lord, basahin ang salita, manalangin. Hindi, yung paggawa ko na lang ng mabuti sa kapwa, yun na lang yung gagawin ko para ma-please si Lord. Hindi yun, walang kwenta yun. Ang kailangan natin, pag sinabi ng Lord na mabuhay tayo ayon sa kanyang salita, gagawin natin yun. At kung magkamali man tayo, tanggapin natin yung pagkakamali, willing tayo magpakorek, willing din tayong tanggapin yung consequence. Kaya yan ang dapat natin gawin. Lagi tayong susunod sa Panginoon. Yan. Kailangan yung sacrifice natin, yung sacrifice ba yan, ubigin ba yan sa Lord? Kasi medyo tricky to eh. Nagsasacrifice kasi mahal ko ang Lord, no? Kaya ako sumusunod sa Lord kasi mahal ko si Lord. Di ba? Mas maganda yon. Kaya yung sacrifice natin, for example, kung hindi natin ino-honor ang Diyos sa ating gawa, men pleaser ka, piniplease mo yung tao, or kaya piniplease mo yung sarili mo. At kung labag mo sa salita ng Diyos, mali yun. Yeah, next slide please, kuya. Yan, ito, any believer can have a quality of God chosen leader. Ikaw ay posible maging leader? Oo. Yes, posible ka maging leader. Kasi kahit ikaw may kapansanan, basta meron kang balance lahat, kaya namumuhay ka ayon sa kalooban pinapakita mo, pina-apply mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, at may pagmamahal ka sa Diyos, may concern ka sa God's glory and honor ng Lord, meron kang
testimony, meron kang pangitan na ito yung gusto kong mangyari sa aking mga pinabibilangan ng pamilya ko'y maligtas, makakilala sa Panginoon at gagabayan ko sila sa salita ng Diyos at lagi ko silang ipapangkin. Kaya na po ang ating um, um, limang katangian para ikaw ay maging leader. Ikaw, gusto mo ba maging leader? Press 1 ka nga dyan. Press 1 ka nga dyan kung ikaw gusto mo maging leader. Press 1 dyan, press 1. Kung nandyan pa kayo, press 1. Yan. Kung ano man yan, kung kayo ay maging leader, may nakikita ba kayong katangian na kahit isa meron na kayong katangian na ganito. At kung wala pa, guys, pagsimkapan natin na maging katulad tayo ng qualification na ito, ng limang katangian na ito, na maging balanced life, maging maging heart tayo ng concern, glory, and honor ng Lord. And then, meron tayong good testimony, meron tayong vision, at meron maging priority tayo. Yes, maaaring ikaw wala ka pa dito. Well, sabi natin, Kuya Dondon, wala ka ako dito eh. Pero ang maganda dito, meron kang mabuting puso na maging leader. At kung yan na nakita sa iyo ng Lord, na gusto mong maging leader, kailangan maging